Wala mang sulat na iniwan, ngunit alam na ng mga kaanak ni Suli na dahil sa sawing puso ang dahilan ng kanyang wala sa panahon na paglisan. Ito naman ang kinalabasan na kanyang otopsiya. Ipinanganak bilang si Choi Jin-ri ng ika-29 ng Marso ng taong 1994. Ito ay sa siyudad ng Yansa sa bansa ng Korea. Unang namalagi ang pamilya sa probinsya ng Gyeongsang, ngunit hindi nagtagal ay lumipat din ito sa Busan. Ang ibig sabihin ng totoong pangalan ni Suli sa lengguwahe na Korean ay ang katotohanan. Nag-iisang anak na babae si Suli. Mayroon naman siyang dalawa na katatandang mga kapatid na lalaki. Bata pa lamang dahil nais na nito na maging isang aktres ay sinuportahan ito ng kanyang ina. Ito ay sa pamamagitan ng pag-enroll sa kanya sa eskwelahan ng pag-arte sa napakamurang edad pa lamang. Ng taong 2005, unang nasilayan ng madla ang kanyang talento nang gumanap ito bilang ang batang prinsesa na si Sun Hwa sa drama ng SBS na ang Ballad of Shodong. Siya noon ay nasa ika-5 baitang pa lamang. Kalaunan, nakuha din ito ang isang role sa SBS drama na Love Needs a Miracle. Dahil nga sa wakas, unti-unti nang natutupad ang pangarap. Hindi katagalan ay nahilig naman ang noon ay batang aktres sa musika. Kaya naman ninais nito na makapasok sa mundo bilang ang isa namang aawit. Kaya naman sumali ito sa audition ng SM Entertainment. Doon kinanta niya ang kanta na Chingu o sa salitang Ingles ay friend o ang kaibigan. Doon nakuha niya ang atensyon ng mga hurado. Kaya naman opisyal na siya ay kabilang na sa mga trainee ng taong 2005. At dahil nga nasa ika-5 baitang pa lamang ay kinakailangan na nito na tumira sa isang dormitoryo. Doon kasama niya si Taeyong at maging si Tiffany. Doon ay magkakasama sila hanggang sa inilunsad na nga ang grupo na ang Girls' Generation. Tinapos ni Suli ang kanyang elementarya sa Jongbu Elementary School. Samantalang sa high school naman ay sa Cheongdam. Doon kinuha niya rin ang performing arts. Kasama niya si Susie ng Miss Ace. Dahil sa dedikasyon, sunod-sunod naman na ang kanyang naging proyekto. Ang ilan sa kanyang mga naging drama na pinaganapan ay ang 2010 hanggang 2011 na MC of Inkigayo, Noabu at Pinocchio. 2012 ay ang Electric Shock at ang To the Beautiful You. 2013 ay ang kanyang acting at ang Rampapampa. 2014 inilunsad ang Red Light, ang grupo ng FX na Hiatus. 2015 hanggang 2016 inanunsyo nito na siya ay aalis na sa FX. 2017 inilabas naman ang Real. 2018 inilabas ang Dayfly at ang Jinri Shop. Ng 2018 inilabas ang kanyang unang solo na proyekto sa musika. Parehong taon inilabas naman ni Suli ang kanyang sarili na reality show na pinamagatan na ang Jinri Shop. Doon idinodokumento kung papaano niyang binuksan at palaguin ng tindahan niya na para sa K-pop na mga sombrero. Enero ng 2019 inilabas ng SM Entertainment ang limited edition na photobook para naman kay Suli. Ito ay ang pinamagatan na ang Love Myself. Sa bandang dulo ng parehong taong 2019, inilabas nito ang kanyang solo na album na may kantang pinamagatan na ang Goblin. Dito mas matindi pa at naging mas mainit pa ang pagtanggap ng fans sa kanilang iniidolo na dalaga. Ito ay dahil kung papaanong ipinakita nito at isinalarawan ang pagkakaroon ng kalagayan sa pag-iisip. Ilang pang buwan ang lumipas na ipalabas naman sa dramang pang-telebisyon si Suli. Ginampanan nito ang papel sa Hotel de Luna kasama ang malapit na kaibigan nito na si IU. Ayon sa malapit na mga kaibigan ng dalaga na ang zodiac sign niya ay Aries. Ang taas ng dalaga ay 5'7". Tumitimbang ito ng 41 kilogramo. Ang blood type ni Suli ay O. Kaya nitong tumugtog ng gitara at maging ng piano. Mahilig ito sa mga stuffed toys at ayaw na ayaw niya ng mga ibon. Dagdag na mga pinakamalapit sa dalaga na likas dito ang pagiging masayahin at napakatalino din ito. Kaya naman nang lumabas ang balita ng ika-14 ng Oktubre ng taong 2019 na ang dalaga ay pumanaw na, ikinabigla ito ng mga kaanak lalo na ng kanyang mga tagahanga. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ng kapulisan sa bansa ng Korea na natagpuan ang kanyang walang malay na katawan
katawan sa mismong tinitirahan niya matapos na siya ay bisitahin ng kanyang manager na mismong kuya niya sa tinitirahan nito 3:20 ng hapon sa kanyang mismong tahanan sa Seongyang sa Seoul. Ayon sa pahayag ng kanyang kapatid na inisip nito na puntahan ang tahanan ni Suli matapos na makailang beses na hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag at mga mensahe. Dagdag ng opisyal na ayon sa kuya ni Suli na huli nitong nakausap ang kapatid 6:30 ng nakaraang gabi. Ang kinalabasan ng otopsiya ng 15 ng Oktubre, nag-file ang kapulisan ng petisyon sa mga kamag-anak nito upang ang labi ng dalaga ay pahintulutan nila na ma-otopsiya na ginawa naman ng 16 ng Oktubre. Lumalabas na walang kahit na anong senyales ng foul play, walang kahit na anong galos o kahit na anong bagay na magsasabi na nasaktan ang dalaga. Nakita sa bahay nito ang isang notebook kung saan isinulat nito ang kanyang nararamdaman. Ngunit ayon sa mga nag-iimbestiga, hindi nila ito itinuturing na huling sulat ng pamamaalam. Lumabas na kinuha ng dalaga ang buhay niya ng 13 ng Oktubre ng gabi o hindi naman kaya ay 14 ng Oktubre ng umaga. Ang opisyal na itinala na ikinasawi ni Suli ay kinuha niya ang buhay niya gamit ang tali. Hiniling ng pamilya na maging pribado ang pagluluksa nila. Ngunit ang kumpanya na SM Entertainment ay naglabas ng sariling lugar upang doon pumunta ang mga tagahanga at magbigay ng huling respeto at pamamaalam para sa maganda, matalino at talentado na dalaga. Kinuha ni Suli ang buhay niya sa edad niya na 25 taong gulang. Mga katinagalog ko, saang palabas o musika ang tumatak sa inyo ang dalagang si Suli? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.